Lukso ng Puso, Part 1. Isang matandang babae ang tumakbo at nagtago sa ilalim ng tulay. May bitbit siyang basket ng mga pinamalengke. Sumenyas siya sa mga batang lalaki na nadatnan niya roon sa ilalim ng tulay na huwag itong maingay. Ale, ano pang nangyari? Nagtataka at mahinang tanong ng isang batang lalaki. Sino pang tinataguan nyo? Tanong din ng isa pa. Uminyas uli ang matandang babae sa mga bata na huwag lilikha ng ingay at nagsumiksik pa siya sa pinakailalim ng tulay. Nakita ng unang bata ang dalawang lalaking na palingalinga at waring may hinahanap. Lumabas ang bata sa ilalim ng tulay. Hoy bata! May nakita ka bang matandang babae na gumawi rito? Matapang na tanong ng mukhang sangga ng lalaki. Babae po? Nagkamot ng ulo ang bata at iginala ang paningin. Oo, matandang babae. Nakita mo ba? Tanong din ng pangalawang sanggano. Opo, sagot ng bata. Saan mo nakita? Pagigil na hinawakan pa ng isang lalaki ang braso ng bata. Nahintakutan ng bata pero itinuro niya ang kalye patungo sa ibang direksyon. Doon po, sagot ng bata. Mabilis na lumayo ang dalawang lalaki at tumakbo patungo sa direksyong itinuro ng bata. Nang makalayo ang dalawang lalaki, ay bumalik sa ilalim ng tulay ang bata. Ale, wala na po ang mga humahabol sa inyo. Wika nito sa matandang babae. Nakahinga ng maluwag ang matandang babae at lumabas na sa pinagtatagoang sulok. Hinawi ng matanda ang mahabang buhok ng bata na nakatabing na sa malamlam nitong mga mata. Salamat, iho. Anong pangalan mo? Joshua po, pero Diyos pong tawag sa akin. Magalang na sagot ng bata. Maraming salamat sa iyo, Diyos. Ako nga pala si Aling Divina. Nakangiting inilibot ni Divina ang paningin. Marami pala kayo rito? Magkakapatid ba kayo? Hindi po. Sumagot ay isang bata na mapupungay din ang mga mata. Tiningnan ng matanda ang nagsalita. Ikaw, anong pangalan mo? Pau-Pau po, pero Paulo po ang tunay kong pangalan. Magalang na sagot ng bata. Lumapit ang isa pang bata kay Divina at nakangiting nagpakilala. Ako naman po si Sylvester, pero Vester po ang tawag sa akin. Natuwa ang matanda sa bata dahil sa magandang ngiti nito. Hello, Vester. Natutuwang pinisil ni Divina ang pisngi ng bata at pagkatapos ay binalingan ang isa pang mas batang lalaki na nakamata lamang sa kanya. Ikaw, anong pangalan mo, iho? Ken po ang pangalan niya. Ang batang Diyos ang sumagot. Nginitian ni Divina ang bata na nakatitig lamang sa kanya. Mahiyain yata si Ken, komento niya. Ang totoo po ay hindi namin alam ang tunay niyang pangalan. Basta ang naintindihan namin sa kanya ay salitang Ken, wika ng batang Paulo. Pinagmasdan ni Divina ang mga hapis na mukha ng apat na bata. Tantiyan niya ay nasa 10 taong gulang pa lamang ang edad ng pinakamatanda at 6 na taong gulang ang pinakabata. Ibig sabihin, wala kayong pamilya na inuuwian, mga anak? Wala po. Dito na po kami nakatira, matagal na. Sagot ng batang Vester. Nakaramdam ng awa si Divina sa mga bata. Pakiramdam niya ay sumakit ang puso niya sa nakitang kalagayan ng apat na bata. Ano ang ikinabubuhay ninyo, mga anak? Ang babata pa ninyo.
Ano po, nangangalakal po para may pambili kami ng pagkain. Wika ng batang Paulo. Nanlaki ang mga mata ni Vester. Hala, babalik na ang humahabol kay Aling Divina. Nataranta uli si Divina at hindi malaman kung saan magtatago. Dito po kayo. Itinuro ng batang Diyos ang isang kariton na puno ng mga lumang karton. Agad naman na pumasok sa loob ng kariton si Divina para magtago. Habang hawak niya ang kanyang payong sa ilalim ng mga karton, ay naramdaman niyang umusad ang kariton. Diyan lang po kayo sa ilalim, Aling Divina. Itatakas ka namin. Mahinang wika ng batang Diyos. Ken, sakay ka na sa kariton, bilis! Utos naman ang batang Paulo at tinulungan ang bata na makasampa sa kariton. Tulak-tulak ng tatlong bata ang kariton palayo sa ilalim ng tulay. Hindi na sila pinansin ng dalawang lalaking sangganon sa pag-aakalang mga kalakal lamang ang sakay ng kanilang kariton. Malayo na ang nilakbay ng kariton nang sumilip si Divina. Nakita niya na pawisan na ang tatlong bata sa kakatulak ng kariton. Mga iho, pwede na siguro akong maglakad mula rito. Sigurado po kayo, Aling Divina? May alinlangang tanong ng batang Diyos. Oo, ang totoo malapit na nga tayo sa bahay ko. Doon lang sa may looban. Itinuro ni Divina ang maliit na eskinita. Sige po, Aling Divina, ingat po kayo, wika ng batang Vester. Paalam po, Aling Divina, wika naman ng batang Paulo. Naaawang pinagmasdan ni Divina ang mga bata. Sa tingin niya ay hindi pa kumakain ang mga ito. Mga bata, dahil tinulungan ninyo ako, ay sumama muna kayo sa bahay ko. Ililibre ko kayo ng tanghalian. Masaya niyang anyaya. Talaga po? Sige po. Mabilis na sang-ayon ang batang Vester. Wag na po, nakakahiya po. Agad namang tumanggi ang batang Paulo. Ibebenta po namin itong mga kalakal, wika naman ng batang Diyos. Napansin ni Divina na palihim na siniko ng batang Diyos ang batang Vester. Alam niyang nahihiya ang mga bata. Pero nakita niya ang pag-aliwalas ng mukha ng batang Ken. Ninitian niya ito at hinaplos ang buhok. Sige na mga anak, isang beses lang naman para makaganti ako sa kabutihan ninyo. Pamimilit pa niya. Po, papayag na po kami. Sang-ayon ng batang Josh. Nasa pinakatulo ng eskinita ang tinitirhang bahay ni Divina. Halos hirap na makadaan ang kariton ng mga bata. Binuksan ni Divina ng maluwang ang pinto at kinawayan ang apat na bata. Halika kayo, pasok kayo. Nag-alinlangan ang apat na bata. Nagkatinginan, nawari bang nagtatanong kung dapat ba silang magtiwala at pagbigyan ang paanyaya ni Divina. Pasilip-silip ang mga bata. Nag-atubili sa pagpasok, pero sumunod na rin sila kay Divina. Nanay? Isang umiiyak at maliit na tinig ang nagmula sa loob ng bahay. May boses ng batang lalaki na tumawag kay Divina. Justin, pasensya ka na, natagalan ako, apo. Malambing na niyakap ni Divina ang sumisinghot-singhot pang bata. May luha pa ito sa mga mata. Huwag ka na umiyak, nandito na ako. May mga kasama ako, apo, oh. Kalaro ko po sila, nanay? Inosenteng tanong ng batang Justin. Bumaliwalas ang mukha nito. Apo, sila ang mga mababait na batang tumulong sa akin at naghatid sa akin dito.
Isa-isang ipinakilala ni Divina ang 4 na bata sa kanyang apo. Mga bata, ito si Justin, ang aking apo. Hello, Justin! Sabay-sabay nabati ng 3 bata, maliban sa batang Ken-Ken. Pero umaliwalas ang mukha nito nang makita ang batang Justin na kasing laki niya. Tuwang-tuwa ang batang Justin. Wari bang nakakita siya ng mga bagong kaibigan at kalaro. Nilapitan niya agad ang mga ito at sabay hawak sa kamay ni Ken-Ken at niyayang makipaglaro sa kanya. Natuwa naman si Divina. Bihira niyang makitaan ng excitement si Justin. Boys, makipaglaro muna kayo kay Justin. Magluluto muna ako ng pagkain natin. Hinabala na ni Divina ang sarili sa paghahanda ng lulutuin habang manakanakang sinusulyapan ang ginagawa ng mga bata at pinakikinggan ang kwentuhan ng mga ito. Ang dami mo naman laruan. Puna agad ng batang Pawpaw. Sabay dampot ng ukulele at kinaskas ang string nito ng kanyang mga daliri. Wag, Pawpaw! Baka masira mo! Saway agad ng batang Diyos. Uy, hala si Ken-Ken! Nakikialam na! Puna naman ang batang Vester sa batang Ken dahil pinipindot-pindot na nito ang laruang piano. Hayaan niyo lang siya. Sige, maglaro kayo dyan para malibang si Justin. Wika ni Divina habang nagsisimula ng maghiwa ng mga gulay at pangsahog. Makalipas ang 1 oras, ay tapos nang magluto si Divina. Dahil maliit ang kanyang mesa, ay sa sahig na lamang niya tinihanda ang mga pagkain. Mga bata, halina, kumain na tayo. Masiglang tumayo ang batang Justin at inakay agad ang batang Ken. Halika, kain na tayo. Subalit ang 3 bata na sina Josh, Pawpaw at Vester ay nahiya at hindi kumilos sa kanilang pwesto. Hoy, Salina! Huwag nang mahiya. Masarap itong niluto ko. Sinigang na hipon at piniritong tilapia. Nilapitan na ni Divina ang 3 bata para tumalima. Naging masaya ang salo-salo ng mga bata. Napagmasdan ni Divina ang maganang pagkain ng 4 na bata. At ganon din si Justin na dati-rati ay tamilmil pero biglang naging magana sa pagkain. Napansin din ni Divina ang pagiging magalang ng mga bata. Nag-volunteer pa ang 3 na maghuhugas ng mga pinggan pero tinanggihan niya. Hinayaan niyang mag-enjoy ang mga ito sa pakikipaglaro kay Justin. Ilang oras pa ang lumipas ay tumayo na ang batang Diyos. Aling Divina, magpapaalam na po kami. Wika nito. Sumunod na rin ang batang Paulo at Vester. Halika na, Ken-Ken. Tinakay na ni Vester si Ken-Ken, subalit nagprotesta ito. Ayaw na nitong kumilos at ayaw bitiwan ang laruang piano. Ken, hindi mo bahay ito, wika naman ni Pawpaw. Kinuha nito ang laruang piano at ibinalik kay Justin. Malungkot din ang batang Justin. Aalis na ang mga bago niyang kalaro at kaibigan. Naaawang pinagmasdan ni Divina ang mga bata. Babalik ang mga bata sa ilalim ng tulay. Isang lugar na mapanganib sa mga wala pang muwang sa kasakiman at kasamaan ng mundo. Gustuhin man niyang kupkupin ang mga ito, pero mas kailangan siya ni Justin. Umiiyak ang batang Ken habang akay ng batang Vester. Nang malapit na sa pintuan ng 4 na bata, ay humabol si Justin. Bit-bit ang laruang piano at binigay sa batang Ken.
Kaya na itong piano ko, malambing nitong wika. Nakita ni Divina ang alinlangan sa mga mukha ng tatlong bata at agad siyang nagwika. Sige na, Ken, dalhin mo na yan para may libangan ka. Salamat po, Aling Divina, magkakasabay na wika ng tatlong bata. Nanay Divina na lamang ang itawag sa akin. Nakangiting wika ni Divina. Pabalik kayo ha, matining na wika ng batang Justin. Malungkot na sinundan ng tingin ni Divina at Justin ang papalayong mga bata. Tulak-tulak ng mga ito ang kariton habang ang pinakabata na si Ken ay nakasakay sa ibabaw ng mga kalakal na karton. Lumipas ang isang linggo ay napansin ni Divina na laging malungkot si Justin at madalas na nakadungaw sa may bintana. Alam niya ang dahilan. Hinahanap nito ang 4 na batang kalaro. Gusto sana niyang puntahan ang mga ito pero natatakot siyang makita uli ang 2 lalaki na humabol sa kanya. Maging siya ay namimiss niya ang 4 na bata at naaawa siya sa mga ito. Nagpapalipas lamang siya ng ilang linggo at lalakarin na niya ang mga dapat niyang asikasuhin para makalipat na sila ng tirahan ni Justin. Pupunta sila sa lugar na tahimik at malayo sa panganib. Bumuhos ang malakas na ulan ng araw na iyon. Pinagmasdan ni Divina si Justin. Naglalaro ito ng jackstone pero ramdam niya ang pananamlay nito. Malambing na hinaplos ni Divina ang buhok ng bata. Bakit malungkot ang baby Justin ko? Nanay, babalik ba ang mga kuya? Malungkot na tanong ng bata. Babalik yon. Lagi kasing maulan, kaya siguro hindi sila makaalis. Sagot ni Divina. Ang totoo ay nag-aalala siya sa kalagayan ng 4 na bata sa ilalim ng tulay. Halika na, maghapunan na tayo, apo. Yakag niya kay Justin. Malalim na ang gabi at tulog na si Justin sa tabi ni Divina. Malakas pa rin ang buhos ng ulan at hindi makatulog si Divina. Naiisip niya at nag-aalala siya sa kalagayan ng 4 na bata sa ilalim ng tulay. Napabalikwas siya nang makarinig siya ng malalakas na katok at tawag sa may pintuan. Agad niya itong binuksan. Tumambad sa kanya sina Diyos, Pawpaw at Vester na basang-basa sa ulan at nangangatal na sa ginaw. Sus Mario Josep, bakit kayo nagpaulan? Nasaan si Ken? Agad niyang tanong dahil 3 lamang ang mga batang nasa harapan niya. Aling Divina, si Ken po may sakit, sagot ni Vester. Ano? Bakit ninyo iniwan sa ilalim ng tulay? Tarantang tanong ni Divina. Hindi po, nandito po siya, sagot ni Pawpaw. Sabay itinaas ang lona na nakatabing sa kariton. Nakita ni Divina si Ken na nakahiga sa loob ng kariton habang yakap ang ibinigay na laruang piano ni Justin. Pinuhat niya ang bata. Nanginginig ito, hindi lang dahil sa ginaw, kundi sa taas ng lagnat. Inilapag niya ito sa mahabang upuan at tinanggalan ng damit tsaka pinunasan ng maligamgam na tubig. Binihisan niya ito ng damit ni Justin. Nang mabihisan ay pinainom niya ito ng gamot sa lagnat. Pagkatapos ay hinarap niya ang 3 bata na nanginginig na rin sa ginaw. Kayong 3, magpalit kayo ng tuyong damit. Baka magkasakit din kayo. Dahil malaki na ang katawan ng 3 bata, ay hindi nagkasya sa mga ito ang mga damit ni Justin.
Mga blouse ni Divina ang ipinasuot niya sa tatlong bata. Nawala ang pag-aalala ni Divina nang bumaba na ang lagnat ni Kenken pagkalipas ng isang oras. Ngunit inuubo naman ito. Mabuti na lamang ay may mga reserba siyang gamot para kay Justin. Payapang nakatulog na ang apat na mga bata. Maliit lang ang nag-iisa nilang kwarto, kaya sa sala na lamang niya pinatulog ang mga ito. Hindi na nakatulog si Divina. Naaawa at nag-aalala siya sa mga batang palaboy na kagaya nila Diyos, Pau Pau, Bester at Kenken. Naisip niya na kausapin ang mga ito kinabukasan at alamin kung nasaan ang mga magulang ng mga ito, nang sa gayon ay matulungan niyang makauwi sa kani-kanilang pamilya. Kinabukasan ay maagang nagising ang batang Diyos. Bumangon agad ito at isinuot ang dati nitong damit. Diyos, saan ka pupunta? Ang aga pa. Puna ni Divina. Mangangalakal po, sagot ng bata. Nako, baha pa sa labas dahil sa lakas ng ulan kagabi. Palipasin mo muna. Pinigilan ni Divina ang bata. Napansin niya na parang sinisipon na rin ito dahil sa sinuong na ulan kagabi. Mas marami pong kalakal kapag may baha, katwiran ng bata. Huwag na muna ngayong araw. Magpahinga kayo. Pinigilan pa rin ito ni Divina at nakinig naman sa kanya. Naaawa siya sa mga ito. Payat ang mga pangangatawan ng mga bata. Senyales na pumapalya ang mga ito sa pagkain at kulang ng nutrisyon. Ang mabuti pa, pakibili mo na lang ako ng 50 pesos na pandesal at 6 na itlog dyan sa may kanto. Wika niya sa bata. Tumango naman ang bata at inabot ang pambili mula kay Divina. Tinunguna ni Divina ang maliit niyang kusina at nag-init ng tubig para sa titimplahin niyang kape at gatas. Plano niyang kausapin isa-isa ang mga bata para malaman niya kung saan nanggaling ang mga ito. Baka hinahanap na ang mga ito ng sariling mga magulang at kamag-anak. Makalipas ang ilang minuto, ay mabilis na nakabalik si Diyos, pero may dala itong masamang balita. Anay Divina, yung isang lalaki na naghahanap sa iyo kahapon, nakita ko po, nakasakay sa motorsiklo. Natigilan si Divina. Hinila niya si Diyos patungong kusina. Saang banda? Malapit dito sa atin? Pabulong, pero kinakabahan niyang tanong. Nakita ko po siyang huminto sa tindahan at bumili ng sigarilyo. Pagkatapos ay umalis na, sagot ni Diyos. Nakita ka ba niya? Kinakabahang tanong uli ni Divina. Umilay naman ang batang Diyos. Hindi po, nakapagtago agad ako. Pero bakit po kayo natatakot doon sa mga lalaking yun? Mahabang kwento, Diyos. Mahirap ipaliwanag. Itinuloy na ni Divina ang paghahanda ng agahan. Pagkatapos nilang mag-agahan, ay tinipon niya sina Diyos, Paulo at Bester, habang sina Justin at Kenken ay abala sa paglalaro sa maliit na sala. Mga bata, mayroon lang akong itatanong sa inyo. Kayo ba ay may mga magulang pa? Nag-aalala kasi ako sa kalagayan nyo. Delikadong tumira sa ilalim ng tulay. Dapat siguro, umuwi na kayo sa mga magulang ninyo. Tiningnan ni Divina ang tatlong bata. Pare-parehong umiling ang mga ito. Wala na po akong mga magulang. Tumakas po ako sa umampun sa akin kasi sinasaktan niya ako. Wika ni Diyos. Nakita ni Divina na may takot sa mga mata ng bata. Ako po, patay na mga lolo at lola ko.
Hindi ko po alam kung nasaan ang aking mga magulang. Malungkot na wika naman ni Pau Pau. Ako po patay na ang mama ko. Hindi ko po kilala ang aking tatay. Malungkot ring wika ni Vester. Pandaling napaisip si Divina. Paano niya maiaalis sa ilalim ng tulay ang mga bata kung walang pamilyang uuwian ang mga ito? Kung ganon, kayong tatlo ay mga ulila na. Etong si Kenken. Si Kenken po, nakita namin siyang palaboy din noong nangangalakal kami. Nang tinanong namin siya kung anong pangalan niya, Kenken lang po ang naintindihan namin sa sinasabi niya. Paliwanag ni Diyos. Saka po, kapag tinatanong namin siya kung saan siya galing, ang sabi po niya ay sa barko. Paliwanag din ni Pau Pau. Noong una nga po, hindi namin maintindihan ang mga sinasabi niya. Hindi po siya marunong magtagalog. Dugtong din ni Vester. Sa tingin ni Divina, ay hindi magkakalayo ang mga edad ng 4 na bata at maaaring magkalapit ang edad ni Kenken at Justin. Paano pala kayo nagkasama-sama ng 4? Sa kalsada po kami nagkita-kitang 3. Parehas kaming nangangalakal. Tapos si Kenken, ay nakita lang namin siya na palaboy-laboy. Kaya isinama na namin. Paliwanag ni Diyos. Bumigat ang dibdib ni Divina sa awa sa mga bata. Naisip niya na tulungan na lamang ang mga ito. Josh, aalis na kasi kami ni Justin dito. Titira kami sa ibang probinsya. Gusto kong dito na lamang kayong 4 tumira sa bahay ko. O kung gusto niyo naman, ay ihahatid ko kayo sa bahay ampunan. Doon kasi may maaalagaan kayo at may mag-aampun sa inyo. Sabay-sabay na umiling ang 3 bata. Ayaw po namin sa bahay ampunan, tanggi agad ni Vester. Pero mas magiging maayos kayo doon. Paliwanag ni Divina. Ayaw po namin maghiwa-hiwalay. Mariing wika naman ni Pau Pau. Baka po pag malupitan lang kami ng mag-aampun sa amin, katulad ng ginawa sa akin. Wika din ni Diyos. Napagtanto ni Divina na malalim na ang samahan ng 4 na mga bata. Dahil magkakasama sa hirap, kaya ayaw ng mga ito maghiwa-hiwalay pa. Hindi naman lahat Diyos. Marami naman na mababait na nag-aampun ng mga bata. Malumanay niyang paliwanag. Naunawaan ni Divina ang damdamin ng mga bata. Napag-isip niya na mas maganda na hayaan na lamang niyang magkakasama ang mga ito. Kung ganon, iwanan ko na lang sa inyo itong barong-barong ko. Dito na lang kayo tumira. Magpahinga kayo ngayong araw kasi mukhang lahat kayo ay may sipon na dahil sa ulan kagabi. Pagkatapos nilang mag-usap ay nagluto na uli si Divina ng pagkain para naman sa tanghalian nila. Natatakot sana siyang lumabas ng bahay pero kailangan niyang makuha ang kanyang pensyon sa bangko at maayos ang mga dapat niyang ayusin bago sila tumungo ng probinsya ni Justin. Pagkatapos niyang magluto, ay nag-ayos na siya ng sarili at hinarap ang 3 bata. Josh, hihingi ako ng pabor sa inyo. Pwede bang samahan niyo muna si Justin dito? Aalis lang ako sandali. Maglaro lang kayo dito. Pag uwi ko ay may pasalubong ako sa inyong cake. Wika ni Divina. Nag-aalala man ay kinalma niya ang sarili. Kailangan niyang maging matapang para sa kaligtasan nila ni Justin. Sumang-ayon naman sa kanya ang mga bata. Isang retired teacher si Divina. Mula sa kanyang pensyon, ang ikinabubuhay nila ni Justin. Sapat lang sa kanilang dalawa ang perang tinatanggap niya.
pero binabagabag siya ng kanyang konsensya kapag naiisip niya ang apat na mga bata. Nagbihis na si Divina. Kailangan niyang ibahin ang kanyang hitsura. Hindi na pwede ang bihis guro. At hindi rin pwede ang bihis simpleng matandang babae lang. Nagsuot siya ng maong na pantalon, long sleeve polo at rubber shoes. Itinali niya ang kanyang buhok at tinakpan ng cowboy hat at nagsuot ng rubber shoes. Pinalitan niya rin ang kanyang salamin sa mata ng dark eyeglasses. Inabutan ng gabi si Divina sa pagsasaayos ng mga papeles na dapat niyang ayusin. Magmadali na siyang umuwi pero hindi niya nakalimutan ang pangakong pasalubong na cake sa mga bata. Pagbaba niya ng jeep ay nanghina ang mga tuhod niya. May barikada ang patungo sa looban at higit sa lahat ay nangangamoy usok ang paligid. Masunog ang lugar nila at natupok lahat ng mga kabahayan. Nasindak si Divina. Nasaan ang mga bata? Nasaan si Justin? Umiiyak siyang tumakbo sa kabilang kalsada at nagtanong sa gwardiya ng isang gasolinahan. Mamang guard, nasaan na ang mga nakatira dyan? Nanginginig ang boses ni Divina sa pag-aalala. Dinala lahat sa basketball court, sagot ng gwardiya. Hindi na nagawang magpasalamat ni Divina sa gwardiya. Tinakbo niya ang barangay hall na may 1 kilometro ang layo mula sa lugar. Sa edad na 61, ay matibay pa naman ang kanyang mga tuhod. Hinihingal siyang pumasok sa loob. Inisa-isa niya ang mga pamilyang nag-uumpukan sa loob ng basketball court, pero wala ang 5 bata. Nagtanong-tanong siya kung mayroong mga nasaktan sa sunog. Nakahinga siya ng maluwag nang malaman niyang walang napahamak sa sunog. Mabilis na umalis si Divina. Alam niya kung saan naroon ang 5 bata. Sumakay siya ng tricycle at nagpahatid sa may tulay. Binaybay niya ang gilid ng tulay. Tama ang kanyang hinala. Naroroon sa ilalim ng tulay ang 5 bata. Hindi na napigilan ni Divina ang umiyak. Mahigpit niyang niyakap ang mga bata, lalo na si Justin. Dahil sa nangyari, ay napilitan maghanap ng mumurahing hotel si Divina para magpalipas ng gabi. Wala na silang bahay na masisilungan, kaya isinama na rin niya ang 4 na bata. Ang dala niyang cake ang kanilang naging hapunan. Kinabukasan, pagkagising ni na Diyos, Pau Pau at Vester, ay kinausap ni Divina ang 4 na bata. Mga anak, lilipat na kasi kami ni Justin ng tirahan sa probinsya. Gusto niyo bang sumama sa amin? Naisip niya kasi na sa halip na magpagala-gala ang 4 na bata, ay isasama na lamang niya ang mga ito para may makalaro si Justin. Nagkatinginan ang 3 bata. May pag-aalinlangan sa mga mata nila. Nakakahiya po kasi, wika ni Diyos. Huwag kayong mag-alala, may pension ako. May pera ako para mabuhay tayo ng maayos. Retired teacher ako. Tuturuan ko kayo para makapag-aral kayo ng maayos. Dahil sa narinig, ay nangislap ang mga mata ng mga bata. Talaga po, halos magkakasabay na sambit nila Diyos, Pau Pau at Vester. Sinama nga ni Divina ang 5 bata sa isang probinsya at payapa silang namuhay. Sa tulong ng kanyang pensyon, ay nabuhay silang 6. Nagkaroon si Justin ng 4 na kalaro na itinuring nitong mga nakatatandang kapatid. Maliban sa mga kakulitan at pagiging bibo ng 5 bata,
ay naging libangan ng mga ito ang pagsayaw, pagkanta at pagtugtog ng musikang instrumento. Isang malaking kasiyahan kay Divina sa tuwing magkakasalo sila sa hapagkainan ng masaya. Nagkaroon siya ng 5 anak na nagbigay aliw sa malungkot niyang buhay. Makalipas nga ng 15 taon, napalaki ni Divina ng maayos ang 5 bata at nagsipagbinatana ang mga ito. Sinikap niyang mabigyan ang mga ito ng edukasyon sa abot ng kanyang makakaya. 76 years old na si Divina. May iniinda ng rayuma at medyo malabo na ang mga mata. Dustin, apo, ito pala ang baon mo. Iniabot ni Divina sa pinakabunso ang pera. Graduating ito sa kursong business management. Thank you, nanay. Alis na po ako. Humalik muna si Justin sa noo ng matanda bago tumaliko. Pag-iingat ka, apo. Paalala ni Divina sa papaalis na binata. Hinarap naman ni Divina si Ken na naghuhugas ng pinagkainan. Ken, kumusta ang training mo sa banda? Nakita kami ng teacher ninyo. Sabi niya, ikaw daw ang pinakamahusay tumugtog ng musical instruments. Okay naman po, nanay. Drum po ang hawak ko sa ngayon. Marami na pong kumukuha sa amin tuwing may libing. Napatingin ang binata sa kanyang relo at binilisan ang paghugas ng pinggan. Late na pala ako sa practice, wika nito. Usayan mo ang pagtugtog, Ken, para pagdating ng araw ay matupad ang pangarap mo na maging professional musician. Alam ko may nakatago kang husay, wika ni Divina. Lumabas naman mula sa kwarto ang nakabihis ng Sylvester. Ken, paalis ka na rin ba? Sabay na tayo para makatipid tayo sa pamasahe sa tricycle. Nisipat ni Vester ang kasuotan sa harap ng salamin habang pakanta-kanta ito. Natutuwang tiningnan ni Divina ang forma ng binata. Saan ang lakad mo, Vester? Tanong niya. May bago akong racket, nanay. May nagpapaturo sa akin ng sayaw. 300 pesos per session din yun. Sagot ni Vester. Vester, sabi ko sa'yo, sumali ka sa singing contest sa TV. Wika ni Divina habang inaayos ang likod ng kwelyo ng binata. Ako, nanay, baka sa audition pa lang ay matanggal na ako. May kasamang tawa ang sagot ng binata. Kaya mo yun. Ikaw pa. Lahat yata ng kanta sa karaoke ay kabisado mo na. Papuring wika ni Divina. Naniniwala si Divina na malaki ang potensyal ni Vester, subalit kulang lang ito ng tiwala sa sarili. Isang mahinang tawa ang sagot ni Vester kay Divina sa kahinalikan sa noong ang matanda. Ken, bilisan mo na! Tawag nito sa binata na nagmamadali na rin sa pagbibihis. Eto, pamasahin ninyong dalawa. Inaabutan ni Divina ng pera ang dalawang binata. Tumanggi agad si Vester. Huwag na, nanay. May pera pa naman ako. Ako rin, nanay. May pera din ako dito. Wika din ni Ken at humalik din sa loob ni Divina. Baka kulang yan, mga apo. Pilit hinabol ni Divina ang dalawa, pero hindi na tinanggap ang inaabot niyang pera. Pinuntahan ni Divina ang kwarto ni na Paulo at Josh nang may marinig siyang tunog ng gitara. Sumilip siya sa pinto at kinawayan niya si Paulo nang tumingin ito sa kanya. Nanay, bakit po? Tanong ni Paulo pagkalabas sa pintuan. Matulog ka muna, Pau. Panggabi kayo ng Kuya Diyos mo sa pabrika. Siya tulog na. Ikaw nagigitara pa. Una ni Divina. Di pa ako inaantok, nanay. Tinatapos ko lang itong composition ko. Bala ko kasing isali sa contest. Katwiran ni Paulo.
Ganun ba? Dito ka na lang sa sala mag-gitara kasi tulog na ang kuya mo. Ika ni Divina. Lumabas ito ng kwarto at naupo sa sala. Naglapat ito ng tunog sa bago nitong komposisyon. Nilapitan ito ni Divina at tumabi sa upuan. Mukhang maganda yung bago mong kanta, Apo. Ang husay mo talaga. Thanks, Nanay. Sana nga manalo ako para makabili ako ng motor. Gagamitin namin ni Kuya Joe sa pagpasok. Makakatipid kami sa pamasahe kapag nakabili ako ng motor. Ika ni Paulo. Alam ni Divina kung gaano kadeterminado sa pag-abot ng pangarap si Paulo. Bata pa lang, ay nakitaan na niya ito ng husay sa pag-compose ng mga tula. Madalas itong sumali sa paligsahan sa paaralan at lagi itong first prize. Malungkot siyang huminga ng malalim. Hindi niya napag-aral sa kolehiyo ang 4 na binata dahil sa kakulangan sa pera. Hindi na sapat ang kanyang pensyon sa kanilang gastusin. Sa paglipas kasi ng panahon, ay tumaas na ang mga bilihin at may iniinda na siyang karamdaman. Napapangiti si Divina sa mahinang pagtipa ni Paulo ng gitara. Napakasarap sa tainga ang mahina nitong pag-awit. May lungkot ang kanyang mga mata dahil maaaring hindi na niya masaksiyan pa ang pag-abot sa mga pangarap ng kanyang mga alaga. Maya-maya pa ay tumigil na si Paulo sa pagkanta. Pumasok na rin ito sa kwarto para matulog. Samantala, pagkatapos ni Vester sa 4 na oras niyang pagtuturo ng sayaw, ay sumakay siya ng bus. Sa loob ng 3 oras, ay narating na niya ang Maynila. Pagkababa niya ng bus ay sumakay ulit siya ng jeep. Dapit hapon na nang makarating siya. Dinala siya ng kanyang mga paa sa lugar na madalas niyang maalala kahit noong bata pa siya. Nagpalinga-linga siya. Magtatanong ang isip kung tama ba ang pinuntahan niya. Tumingala siya sa mga nagtataasang mga gusali. Wala siyang natatandaan na may ganoon katataas na gusali ang lugar noong bata pa siya. Natuwa siya nang mahagip ng kanyang paningin ang pangalan ng kalye. Ang kalye 19. Pinaypay ni Vester ang kalye. Iba na rin ang itsura ng nakatayong mga gusali. Mas malalaki kaysa dati, pero katulad ng dati ay magkakahilera pa rin ang mga nightclub. Patuloy siya sa pagbaybay ng kalye at isa-isang binabasa ang mga karatula ng mga nightclub na nadadaanan niya hanggang makarating siya sa pinakadulo, subalit wala na ang nais niyang hanapin. Matamlay siyang naglakad pabalik at huminto siya at iginala ang paningin nang makaramdam ng huto. Balot! Balot kayo riyan! 15 isa! May libreng asin at suka! Malakas na tawag ng tindera sa tabi ng kalsada. Mukhang kadarating pa lamang ng nagtitinda dahil nag-aayos pa ito ng paninda. Lumapit si Vester. 2 ngang balot, miss. Napatitig saglit si Vester sa tindera kasi nakapormang lalaki ang nagtitinda. Tumboy pala, sabi ng isip niya. Ste, pare pala. Tanya. Tamang-tama, buhay na mano kayo, Mr. Pogi. Wika ng tindera. Saglit lang itong tumingin sa kanya at binalingan uli ang inaayos na paninda. Napangiti si Vester. Hindi dahil sa tinawag siyang Pogi, kundi sa paraan ng pananalita ng babaeng tindera na parang sinasadya lang nitong palakihin ng boses at umaaktong lalaki. Sa sulok ng kanyang mga mata ay nauobserbahan niya ang tindera. Maganda ang mukha nito at may suot itong hoodie jacket at pinatungan pa ng sombrero. May nais siyang itanong
Pero nag-isip muna siya ng ibang bagay na maaari niyang pag-usapan para magtagal siya at makapag-observe pa sa paligid. Pre, mabili ba ang balot dito? Tanong niya. Oo naman. Lalo na kapag uwian ang mga parokyano ng nightclub. Alam mo na, paglabas ng mga customer, wala na silang pera. Kaya balot at penoy na lang ang kaya nilang bilhin. Humalakhak pa ang tindera sa sariling kwento. Mabuti nga lamang, may natira pa silang pambili ng balot mo. Kung hindi, wala kang benta. Pabirong wika ni Vester na sinabayan niya rin ng mahinang tawa. Tumawa din ang tindera. Yung iba nga, talagang gustong utangin ang paninda ko. Kasi pamasahe na lang ang natitira sa kanilang bulsa. Pero, business is business, kaya bawal ang utang. Wika ng tindera. Muling natawa si Vester sa kadaldala ng tindera. Nag-isip uli siya ng sasabihin. Marami ka na sigurong suki, ano? Wika niya habang sinisimulang kainin ang biniling balot. Oo naman. 10 years na ako nagtitinda rito. Sagot ng tindera. Napaisip si Vester. Baka may makuha siyang impormasyon mula sa tindera. Bata ka pa, nandito ka na pala. Hindi ba mahirap ang ganyang trabaho? Ang ibig kong sabihin, may mga araw kasing maulan at mahina ang benta. Wika ng binata. Minsan, oo. Pero kailangan kang tumulong sa mga magulang. Kasi alam mo, 5 kaming magkakapatid na nag-aaral. Pangarap ko talaga na magkaroon ng sariling restaurant pagdating ng araw. Turan ng tindera. Muling ibinaling nito ang atensyon sa isang bumibili. Lihim na humanga si Vester sa kausap at lihim din siyang nainggit. Siya kasi ay hindi natupad ang pangarap na makapag-aral ng culinary. Magkagayon ay tinatanong niyang malaking utang na loob ang pagpapaaral sa kanya ni Divina hanggang high school. Pre, pwede bang magtanong? Muli niyang naalala ang totoo niyang sadya. Sure pre, basta wag lang pera. Sagot naman ng tindera at pagkatapos ay tumawa bilang pahiwatig na nagbibiro din lamang ito. Kasi ganito yon. Matagal-tagal na rin kasi akong hindi napagawi sa lugar na to. Tanda ko kasi, may nightclub dito na ang pangalan ay Butterfly Nightclub. Wala na ba yun? Nakita niya na nag-isip ang babae at hinintay niya ang sagot nito. Subalit mayroon ng mga bumibili ng paninda nito. Naubos na rin niya ang 2 balot at uminom na siya ng tubig. Akmang tatalikod na siya na magsalita ang tindera. Pre, Butterfly Nightclub ba ang tinatanong mo? Tumango si Vester. Ngunit muling may bumili ng balot at saglit siyang naghintay. Pinagmasdan niya ang tindera sa sulok ng kanyang mga mata. Mukhang pala kaibigan at mas maraming bumibili dito kaysa sa ibang mga nagtitinda. Maganda sana, kaso tumboy nga lang. Wika ng isip niya. Wala na ang Butterfly Nightclub, pre. Nagsarado na to, kaya iba na ang pumalit. Sagot ng tindera. Umawang bahagya ang bibig ni Vester. Nalungkot siya sa narinig. Ano ang pumalit? Tanong niya. Ayun oh. May itinurong establishmento ang tindera. Sinundan ng tingin ni Vester ang nakaturong daliri ng tindera. Ah, naging restaurant na pala. Wika niya. Hindi restaurant yan, gay bar yan. Wika ng tindera. Tumango na lamang si Vester. Wala na palang pag-asa na mahanapan niya ang taong posibleng magbigay ng liwanag sa kanyang pagkatao. Malaki ang kitaan dyan, pre. Mahinang 10,000 sa bawat salang. Komento ng isang lalaki na kumakain ng balot sa isang tabi. Salang? Ano yun?
Kunot noon na tanong ni Vester sa lalaki. Solo dance performance ng mga macho dancers. Sagot dali ng lalaki. Ikaw, pwede ka dyan. May figura ka. Dagdag pa nito. Habang pinapasadahan ng tingin ang binata mula ulo hanggang paa. Hoy kuya, hindi po siya mag-a-apply dyan. Sabat agad ng babaeng tindera ng balot. Ngumiti si Vester at sumenya sa tindera na aalis na. Salamat ah, wika niya. Humabol kay Vester ang tindera. Pre, ano nga pangalan mo? Napahinto ang binata. Vester, ikaw? Ako si Megan. Sagot ng tindera, saka nakipagkamay sa binata. Salamat Megan ha, sa impormasyon. Wika ni Vester nang makipagkamay sa babae. Saglit siyang napatitig sa mga mata nito. Bigla niyang binawi ang kanyang mga titig at nakangiting kumaway bago tumalikod. Samantala, pauwi na rin si Ken kasabay ng kanyang mga bandmates. Inabutan na sila ng gabi dahil dalawa ang libing na kanilang tinugtugan. Lahat ng miyembro ng banda ay pagod at pawang mga gutom na. Katabi ni Ken sa upuan si Risa, kapwa miyembro niya sa banda at kanyang girlfriend. Hinawakan niya ang palad nito habang nakasandal sila sa upuan at nakapikit. Riz, masakit pa ba ang mga paa mo? Tanong ng binata. Medyo, pero nawala na ang pamumulikat, sagot ng dalaga. Sumandal ito sa balikat ng binata. Napagod sila sa maghapong pagkabilad sa init ng araw at sa kilo-kilometrong nilakad ng kanilang banda habang tumutugtog sa libing. Nauna silang dalawa na inihatid sa Barangay Pag-asa. Niyaya muna ni Ken na kumain ng kasintahan sa isang lugawan. Sana naman wala muna tayong ganap next week para mapahinga ang mga paa mo. Wika ng binata sa kasintahan. Naaawa siya kay Risa dahil bukod sa panganay ay may sakit ang ama nito at hindi na makapagtrabaho. Hinilot ni Risa ang kanyang mga hita. Sana nga, ewan ko ba, bakit nadadalas ang pamamanhid ng mga paa ko? Riz, may plano nga pala akong lumawas ng Manila sa isang buwan. Wika ni Ken habang inilalagay sa tapat ng dalaga ang in-order na lugaw. Bulag na napatingin si Risa kay Ken. Bakit? Anong gagawin mo doon? May pa-audition ng isang talent agency roon. Naghahanap sila ng mga marunong tumutog ng musical instruments. Gusto mo i-try? Sagot ng binata. Paalis ka na ba sa banda natin? Tanong ni Risa. Napatingin si Ken sa malungkot na mukha ng kasintahan. Wala naman magbabago, Riz. Naisip ko lang kasi, walang asenso na mangyayari sa akin dito. Magkano lang ang kinikita natin sa pagtugtog sa banda? Puro naman libing ang tinutugtugan natin. Samantalang sa Maynila, mas malaki ang pag-asa ko na kumita ng malaki. Pahayag ng binata. Naiintindihan kita. Alam ko naman na pangarap mo ang maging isang musician. Malungkot na wika ni Risa. Ginagap ni Ken ang palad ni Risa. Nakita niya ang lungkot sa mukha nito. Don't worry love, kasama ka sa mga pangarap ko. Kumain ka na para makapagpahinga ka na rin. Ngumiti si Risa. Naniniwala siya sa binata dahil simula nang maging magkaklase sila sa elementarya ay kasama na niya itong nangarap ng mga bagay na nais nilang makamit. Inihatid muna ni Ken si Risa sa bahay nito bago siya tumuloy sa kanilang bahay. Pagkatok niya ay si Vester ang nagbukas ng pintuan. Kuya Vester, kararating mo lang din? Tanong ni Ken dahil nakasuot pa si Vester ng panlakan. Galing akong Maynila, sagot ni Vester. Talaga? Next week pupunta rin ako doon.
wika ni Ken. Suminya si Vester kay Ken. Hinaan mo ang boses mo, tulog na si nanay. May pupuntahan akong audition ng banda sa Maynila. Pabulong na wika ni Ken. Ayos siya. Nagsabi ka na ba kay nanay? Mahinang tanong ni Vester habang nagbibihis ng pantulog. Hindi pa, ikaw. Anong pinunta mo sa Maynila? Nagbihis na rin si Ken at agad nahiga sa kanyang papa. May hinanap akong tao, sagot ni Vester. Yung sinasabi mong ninang mo, nakita mo ba? Tanong ulit ni Ken. Umiling si Vester. Hindi eh. Baka umalis na yun sa lugar. Saka hindi mo rin naman sigurado kung kilala niya ang tatay mo. Wika ni Ken habang nakatitig sa kisame. Nahiga na rin si Vester sa kanyang papa. Magbabaka sakali lang naman ako, wika niya. Humarap kay Vester si Ken. Ako rin, pag nagkapera na ako, hahanapin ko rin ang mga magulang ko. Di ba sabi niyo galing akong barko? Tumango si Vester bilang tugon kay Ken. Pero paano mo hahanapin? Hindi mo naman alam ang totoong pangalan mo. Apelyido ni Nanay Divina ang gamit mo, wika niya. Sinulya pa ni Vester si Ken nang hindi na ito sumagot. Tulog na pala ang binata. Ipinikit na rin ni Vester ang mga mata at naglalaro sa kanyang isip ang kanyang mga plano. Kanina, habang pauwi siya ay naisip niyang maghanap na rin ng trabaho sa Maynila. Gusto niyang sumubok ng ibang trabaho. Napakaliit ng kanyang kita bilang party clown. Mas malaki ang bayad sa mga clown performer sa Maynila at malaki rin ang bayad sa pagtuturo ng sayaw. Nakatulugan ng binata ang pagmumuni-muni. Sa kabilang kwarto ay gising pa rin si Divina. Narinig niya ang plano ni Ken na pumunta ng Maynila. Narinig niya rin na galing din ng Maynila si Vester kaya ginabi sa pag-uwi. Nalungkot siya. Parating na ang kinakatakutan niya, ang unti-unting pag-alis ng mga alaga niya. Pero may mga isip na ang mga ito at may mga sarili ng desisyon. Samantala, sa pinapasukang factory ni na Diyos at Paulo, break time ng mga empleyado sa pinapasukan nilang pagawaan ng mga frozen products kung saan si Diyos ay team leader ng packaging section at si Paulo ay sa warehouse naman naka-duty bilang checker. Madalas, sabay silang kumain dahil naghahati sila sa baon nilang ulam. Wow, may problema ako. Saad ni Diyos nang tumigil na sa pagkain. Napatigil si Paulo sa pagsubo. Problema? Ano yun? Buntis na si Nika? Wika ni Diyos. Ang tinutukoy niya ay ang girlfriend niya na sekretary ng pinapasukan nilang kumpanya. Umuka ang bibig ni Paulo pero hindi niya itinuloy ang sasabihin. Ano bang gagawin ko, Pao? Kailangan kong pakasalan si Nika. Wika uli ni Diyos. Pwede mo manhikan ka na, sagot ni Paulo. Yan nga ang problema eh. Hindi alam ng pamilya ni Nika na ako ang boyfriend niya. Napakamot sa sariling ulo si Diyos. Nakalarawan sa mukha nito ang problema ang kinakaharap. Eh di pa kilala ka na, muling sagot ni Paulo. Ang problema nga ayaw ng pamilya ni Nika sa akin. Nakabusangot na wika ni Diyos. Nangunot ang noo ni Paulo. Teka muna kuya, ang sabi mo, hindi alam ng pamilya ni Nika na ikaw ang boyfriend at ayaw sa'yo ng pamilya niya. Problema nga yan. Ayaw ng mga magulang ni Nika sa isang mahirap. Malungkot na wika ni Diyos. Matapobre pala sila. Anong balak mo ngayon? Saad ni Paulo. Lalayo kami ni Nika. Makikipagsapalaran kami sa Maynila.
desperadong wika ni Diyos. Kuya, sabihin mo muna kay nanay ang mga balak mo. Humingi ka ng payo sa kanya. Hindi madali ang buhay sa Maynila. Ano ka ba? Parang matanda na nagsermon si Paulo kay Diyos. Naputol ang pag-uusap ng dalawa nang tumunog ang hudyat. Natapos na ang break time. Nagsibalikan na sila sa kanilang pwesto. Napapuntong hininga si Paulo. Pareho lang sila ng problema ni Diyos. Hindi rin alam ng pamilya ng girlfriend niyang si Laika ang kanilang relasyon. Sikreto ang kanilang relasyon na hindi dapat malaman ni naman dahil mawawalan sila ng trabaho ni Diyos. Masisisi ba niya ang sarili na ang minahal niya ay ang nag-iisang anak ng may-ari ng kumpanyang pinapasukan nila? Malungkot man ay napangiti siya. Malapit na uli ang sahuran. Makakaluwas na naman siya ng Maynila para makipagkita kay Laika. Sa Maynila kasi naglalagi ang dalaga dahil nag-aaral pa ito ng kursong masteral sa isang universidad. Kinabukasan ay kasalo sa hapag-kainan ni Divina ang 5 binata. Sa loob ng 15 taon ay nasubaybayan niya ang paglaki ng mga ito. Naging mahirap man sa simula ang kanilang buhay, pero dahil mababait at masisipag ang mga ito, ay naitaguyod niya na maayos ang mga ito. Mula nang magsipagbinata at magkaroon ng mga trabaho sina Diyos, Paulo at Esther at Ken, ay tuwing linggo na lamang sila nakukumpleto sa hapag. Siya nga pala mga apo, may good news sa inyo si Justin. Masayang pahayag ni Divina. Natuwa ang 4 na binata at waring nahiya naman si Justin. Hala, si nanay. Hindi naman big deal yun, wika ni Justin. Ano ba yun, little bro? Big bro ka na pala kasi mas matangkad ka na sa amin. Nakangiting tanong ni Diyos. Sa Sabado ang graduation niya. Take note, cum laude yan. Nagmamalaking wika ni Divina. I am so proud of you, bunso. Binigyan ni Paulo ng isang masayang hagod sa balikat si Justin. Mahusay ka talaga, bunso. Wika naman ni Vester. You are amazing, kapatid. Wika naman ni Ken. Humingay ang 5 binata. Nag-uusap kung anong selebrasyon ang gagawin nila sa graduation ni Justin. Masayang nakikinig si Divina. Magkakapatid na ang turingan ng 5 binata sa isa't isa. Isang bagay na ipinagpapasalamat niya sa Diyos. Mangyari kaya ang kinakatakutan ni Divina? Magkawatak-watak kaya ang 5 ngayong nagsisimula na ang mga ito na tahakin ang mga sari-sariling buhay? Abangan sa ikalawang bahagi ng kwento.